Kapapasok lang, kumanta na. Source ni Ka Eric lumutang. Grabe, bulabog ang kamera. Roque Romualdez. Yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni Kabayan News PH. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Kabayan News PH. Yan mga karibin natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga karibin natin, wag na po natin patagalin. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Mga kabayan, sa wakas kumanta na si Ka Eric Celis at sinabi na sa isang congressman kung sino ang kanyang source na nagbigay ng impormasyon kaugnay sa controversial na 1.8 bilyong pisong pondo para sa travel ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Tambunting, eksklusibong pinangalanan ni Ka Eric at sinabi sa kanya kung sino ito matapos siyang bumisita kahapon sa kulungan ng dalawang angkor ng SMNI. Sino kaya ang taong ito at ano ang koneksyon niya sa Senado at kay Speaker Romualdez? Tinanong umano ng kongresista si Celis kung payag itong ibunyag sa kanya ang source dahil ayaw nitong sabihin sa executive session at nagbigay naman si Celis ng pangalan kaya't mayroon talaga niyang source. Samantala, sumugod na kahapon sa Korte Suprema ang grupo nila Attorney Harry Roque at ang asawa ni Ka Eric at Dr. Badoy para sampahan ng kaso ang mga congressman na nagpakulong sa dalawang angkor ng SMNI. So yan mga karibin natin, mukhang makakabawi po dito si Ka Eric at si Doc Lorraine mga karibin natin sapagkat sasampahan ng kaso, no? Yung mga congressman na nagpakulong no dito kay Ka Eric at saka kay Doc Badoy mga karibin natin. At eto na nga, ano kaya ang mangyayari mga karibin natin ngayon po na pinangalanan na no ni Ka Eric yung kanyang source mga karibin natin. Sampal ito sa mga kongresista po na nagpakulong dito kay Ka Eric mga karibin natin no. Sapagkat may sotolo nga tapos hindi nila maintindihan yung sotolo mga karibin natin. Hindi nila tinanggap yan. Hindi po nila tinanggap ang sotolo. Kaya ayaw rin naman ni Ka Eric na ibigay yung kanyang source mga karibin natin sa executive session mga karibin natin. Kaya eto, dito na lang siya kay Congressman Tambunting mga karibin natin. Nagtapat kung sino ba talaga itong kanyang source. At may source nga talaga mga ka-review natin. Siguro ko na pag iisip-isip ng mga kongresista mga ka-review natin na baka nagsisinungaling itong si Celis nga no ba? Baka walang source, gawa-gawa lang. Pero eto nga, sinabi na nga mga ka-review natin no, na meron ngang source. Eto na po yung source, pinangalanan mga ka-review natin no. Ang issue po rito, unang-una, pwede bang mag-contempt at magpakulong ang Kamara de Representante laban sa mga media na ginagamit lamang ang kanilang karapatan para sa malayang pamamahayag? O ito ba ay pinagbabawal ng saligang batas bilang subsequent punishment para sa freedom of the press? So hindi lang po si Badoy at si Ka Eric ang dumudulog ngayon sa Korte Suprema, kundi lahat po ng mamamayang Pilipino na nagbibigay importansya sa malayang pamamahayag, malayang pananalita at demokrasya dito sa ating bansa. Dahil sa pagsugod ng kampo nila Ka Eric sa Korte Suprema, nabulabog naman ang So yan mga karibin natin, tama po no, na hindi lang po laban ni Ka Eric at ni Doc Badoy mga karibin natin itong nangyayaring ito no, sapagkat si Ka Eric po at si Doc Lorraine mga karibin natin nagre-representa po sila no sa lahat po ng mga media practitioner mga karibin natin. Hindi lang po sa mga media kundi lahat ng sambayan ng Pilipino mga karibin natin. Tulad mo na nanonood ngayon, no? Inirepresenta ka rin ni Ka Eric at Doc Lorraine mga karibin sapagkat lahat po tayo ay nagbabayad ng tax, no? At yung tinatanong naman ni Ka Eric dito mga karibin natin about dun sa travel fund na kung totoo bang 1.8 billion.
So, kasi tayong mga ka-review natin, wala naman tayong kakayahan at wala tayong kakayahan na mapakinggan nila, 'di ba? Hindi naman tayo pakikinggan kung tayo yung magtatanong nun, mga ka-review natin. 'Di ba? Kaya si Ka Eric po ay nagtatanong lang para sa atin, no? O yan, napakinggan nga talaga. Kaso nga lang, ayaw po ng House of Representative na sila po ay tinatanong, 'di ba? Ng Kongreso kung saan ay tila bahag ang buntot ng mga congressman at gustong ipaatras nila Ka Eric ang kanilang demanda laban sa kanila kapalit ng kanilang kalayaan. Makikiusap ka dito na humihingi ka ng pagpapalaya, kasan sa likuran namin, kakasuhan nyo naman kami sa Korte Suprema. Although they have already filed cases in the Supreme Court, they can always withdraw the cases filed at the court. So, tignan po natin kung ano hoong direksyon nila Celis and ni Badoy. Mr. Celis would be able to convince those that filed to withdraw immediately. We are going to suspend decision of the request of Ka Eric. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa bidyong ito ay malalaman natin kung paano nagpanik at kung ano So yun, mga ka-review natin na isususpende daw nila yung decision dito kay Ka Eric at Doc Lorraine Badoy, mga ka-review natin. Ano ba yung decision nila? Yung ipakulong sila sa, dyan sa Kongreso. O, dahil nga, mga ka-review natin, mali po yung ginawa nila, sabi ni Attorney Roque, mga ka-review natin, mali po. Kaya nga, ito, nag-backfire sa kanila itong kanilang ginawa at sila naman po ang kakasuhan, no? Sasampahan ni Attorney Roque. Ayan, mga ka-review natin, good news po ito. Nang mabaliktad rin naman ang mundo, mga ka-review natin, no? Mga kongresista naman ang kulong, mga ka-review natin. Pwede ba yon? Nako, marami sigurang matutuwa dahil dito, mga ka-review natin, nung reaksyon ng mga congressman sa ginawang demanda nila Ka Eric at Badoy laban sa kanila. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Marami pong salamat. Naghain ng petition for certiorari at writ of habeas corpus ang kampo nina Lorraine Badoy at Eric Celis sa Korte Suprema laban huyan sa House of Representatives Committee on Legislative Franchises. Ito ay matapos initinil ng naturang komite sina Badoy at Celis dahil sa umunoy unruly behavior ng mga ito sa isinagawang pagdinig ng Kamara hinggil sa impormasyong ibinunyag ng SMNI News anchors na umunoy travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez na umabot sa 1.8 billion pesos. Pasado alas 2 ng hapon kanina dumating ang kanilang legal counsel na si Attorney Harry Roque kasama sina Walter Partosa, ang asawa ni Grabe yung balita dito, no, mga ka-review natin. Ibinunyag daw yung 1.8 billion. Hindi naman po ibinunyag. Tinatanong lang po kung talaga bang 1.8 billion, mga ka-review natin. Grabe rin magbalita ito. Lorraine Badoy at Ruhilia Celis, ang asawa naman ni Eric Celis. Ayon kay Roque, ito ay makasaysayan sapagkat importanteng ipaglaban ang karapatan ng malayang pamamahayag. Hindi ra dapat pinipilit ng Kongreso ang dalawang mamamahayag na sabihin ng source nito ukol sa impormasyong hinayag nila sa kanilang programa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Harry Roque. Ngayon ay makasaysayan para sa demokrasya. Importante pong ipaglaban ang karapatan ng malayang pamamahayag. Importante pong ipaglaban ang karapatan ng malayang pananalita. Malinaw po na illegal. Unang-una, hindi po dapat mapilit ang mamamahayag na ibunyag ang source niya dahil nga po sa SOTO. At dapat po bago magpakulong, binibigyan muna ng pagkakataon na marinig ang mga resource persons sa Kamara. Samantala, umaasa naman ang asawa ni Badoy at Celis na papanigan sila ng Korte Suprema upang makasama nila ang kanilang asawa sa araw ng Pasko. Narito ang magkasunod ang tinig. So yan, mga ka-review natin, importante po ito, no, mga ka-review natin,
Sa opinion ko lang po importante po ito kasi 'di ba pag nalusutan po nila ka Eric ito mga karibin natin, magiging example po ito. Doon sa lahat ng tao, 'di ba? Na nagtatanong patungkol sa ating gobyerno na talagang may laban tayo, 'di ba? Kasi yung laban nila ka Eric at Doc Loren mga karibin natin, laban po nating lahat ito kasi nagtatanong lang Alam ko mga karibin natin na kayo rin po, no? O for example lang, hindi sa travel fund, mga karibin natin, sa ibang ahensya ng gobyerno, may mga tanong din tayo, di ba? O kung lahat ng nagtatanong ay ikukulong, mga karibin natin, di ba? Medyo wala nang sisita, wala nang ang tawag dito nila, di ba? Yung check and balance, di ba? Sa gobyerno. Kaya napaka-importante po ng kasong ito, mga karibin natin. Inig ni Walter Partosa, ang asawa ni Lorraine Badoy, at Rogelia Celis, ang asawa naman ni Eric Celis. Ang labang ito ay hindi lang para kay Eric, para rin sa buong pamilya namin. Pinangalanan na ni Sunshine Media Network Incorporation program host Eric Celis ang kanyang source kaugnay sa unverified report na 1.8 billion pesos travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon nga kay House Committee on Legislative Franchise Chairperson Gus Tambunting, ibinigay ni Celis ang pangalan ng kanyang source nang bumisita ito sa kanya at kanyang co-host na si Lorraine Badoy na kapwa kasalukuyang nakakulong sa Batasan Complex sa lungsod ng Quezon matapos ipakontempt dahil sa hindi pagsagot sa mga katanungan ng mga mambabatas. Tinanong umano ng kongresista si Celis kung payag itong ibunyag sa kanya ang source dahil ayaw nitong sabihin sa executive session at nagbigay naman si Celis ng pangalan kaya't mayroon talaga anyang source. Kaugnay nito, tatalakayin ng mambabatas ang hinggil sa naturang source kasama ang mga miyembro ng komite maging sina House Speaker Martin Romualdez at Senate President Juan Miguel Zubiri para ma-validate ang natanggap nitong impormasyon. Ayon pa sa mambabatas, ang naturang source, batay na rin kay Celis, ay isang lalaki. Subalit nilinaw naman ng House Leader na ang desisyon ni Celis na ibulgar ang kanyang source ay hindi naggagarantiya ng kanyang paglaya at ni Badoy. Hiwalay na usapin naman anya ang kanilang kahilingan para sa furlough mula sa resolusyon na humihiling sa pagsasara ng naturang network. Ayon kay House Panel Chair Tambunting, humiling si Celis para sa furlough dahil physical annual umano ang ina nito. Una naman nang pinagtibay ng komite ang isang resolution na nananawagan sa National Telecommunications Commission para suspindihin ang operasyon ng nasabing network sa ilalim nga ng Suarasag Media Corporation franchise na iginawad ng Kongreso noong taong pang 2019. Eto nga yung pagpunta ni Roque doon sa Supreme Court, no? Panoorin natin kung anong ginawa ni Attorney Harry Roque sa Supreme Court. Panoorin muna natin 'to. Pwede bang i-contempt ang isang mamamahayag kung ayaw niyang sabihin ang source niya dahil nga sa SOTO law? So ang reresolba ng hukuman dito ay mas makapangyarihan ba ang Kongreso ng bumuo ng SOTO law na nagsasabi na hindi po pwedeng pilitin ang mga mamamahayag na i-reveal ang kanilang sources kung ito po ay itatanong sa congressional hearing. So ang tanong, mas makapangyarihan ba ang Kongreso kesa dun sa batas na pinuo nila? No? At pangatlo, siyempre, ay pwede bang magpakulong ang Kongreso ng walang due process? Dahil nakita nyo naman po, si Lorraine Badoy pinakulong dahil ang sagot niya minsan oo, minsan hindi. Pero ang tanong, merong bang advertisers ang programa niyong Laban sa Bayan? Dahil po doon sa pagkakaiba ng sagot niya, kung may advertisers o wala, kinulong na siya dahil siya po ay nagsisinungaling. At ang kasalanan naman po ni Ka Eric, ayaw nga niyang i-reveal ang source niya dahil sa SOTO law at ang sabi ng mga congressmen, hindi raw po pwedeng i-invoke ang SOTO law sa Kamara de Representante. So yan mga karibin natin, no? Talagang meron ngang source itong si Ka Eric mga karibin natin. Ang di lang natin alam kung sino po ito, no? So abang-abangan po natin dito sa mga hearing dito sa Kongreso, no? Para malaman natin kung sino ba talaga itong source. Lalaki di umano mga karibin natin itong source ni Ka Eric, no? Na taga-Senado. Yan mga karibin natin, mahint na po tayo. No? Kung alam niyo po kung sino ito, i-comment niyo nga po. Guess lang, no? Kung sino talaga.
malay natin, tama kayo mga karibin natin, no? Paglabas ng sa susunod na mga araw, di ba? Well, anyway mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito? Nako, talagang nabulabog itong Kongreso dito sa inilabas ni Ka Eric, no? Na kanyang source. Yan mga karibin natin. Ay, comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po rito, right? Alright mga karibin natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video, at huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Kabayan News PH. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Kabayan News PH.